In a world shaped by leadership at every level, how do values, vision, and action come together to create good governance? Ako po si Adonis Alignay, dati po akong guro in almost 7 years. But ngayon po ako isang barangay councilor dito sa amin sa Barangay Bandi. I'm pastor of the church, under United Pentecostal Church. I'm Pastor Elmer Ibahan. Pero sa akin yung ako ay isang leader na marunong makinig. So pumapasok din yung democratic. Kasi as a leader, kailangan siyang pakinggan ang hinanaing ng kasama mo o ng miyembro mo upang magkaroon kayo ng magandang gampanin sa bawat isa. So doon pumapasok yung pakikinig ko sa aking miyembro as a leader. As a pastor of the church, a leader, there is a dapat good and servanthood leader, like integrity, integrity. A leader should demonstrate integrity in his people, yung katapatan. At dapat meron siyang tinatawag na vision, mission, and goal. Sa sarili ko, kasi nakikita ko doon yung ako nakikinig, sabi ko sa inyo kanina, yung pakikinig ko. So pumapasok doon yung demokratikong pamumuno. Andun ako kasi hindi lang ako yung leader na nag-uutos na nag-uutos. Hindi ako, ang tawag doon kasi autocratic leader o authoritarian leader. Kumbaga, andun yung pakikinig ko din sa hinanaing. For example, ako ay leader dito sa amin. Pinapakinggan ko yung pangangailangan ng bawat isa, kung ano yung nais nila upang maging maayos dito sa isang komunidad. So ako din yung nagiging boses para mapag-usapan namin sa aming sesyon o gagampanin bilang ako ay leader dito sa komunidad na aming pinatitirhan. About tax and schedule, dapat meron kang tinatawag na LPA, lesson planning accurate, sabihin nandun lahat nakasulat yung tinatawag na programa, schedule, para ma-overcome mo, ma-reach mo yung mga pagkasunod-sunod na activity. Okay, minsan kasi meron tayong mga kabarangay o kanayo na hindi nila naiintindihan kung kami bang mga leader o pinuno katulad naming mga konsehal dito sa isang barangay, may kanya-kanya kaming designation o designated tawag doon, posisyon. Katulad ko, bilang ako ay isang ang hawak ko po ay livelihood. So nagkakandak ako ng kahit papaano ng mga panukala sa mga kababaihan o sa mga ibang mag-aaral na gawin yung mga ganito upang matutunan nila sa livelihood naman pagtuturo or pag-aaral ng mga bagay upang sa kahinatnan, sa kinabukasan magagamit nila yun. Yun yung mga oras na ginugugol ko upang malaman ng ibang kanayo namin na ganun ang ginagawa ng isang committee dito sa isang pamunuan. If you want goal, a good leader, there's a set goal, Set goal is powerful tool for becoming a better leader is provide direction, focus, and motivate. Dapat nakapokus ka dun sa goal mo para ma-reach mo yung mga programa mo, plano mo sa isang samahan. Kasi hindi ko leader ka, mabuti ka na. Kasi katulad nga ng presidente ng Pilipinas, maraming pagbabatikos. So, ganun din kami from pinakamababa, na leader dito sa isang komunidad, kaming mga barangay official. Alam na natin mo. Yung goal natin, maging matapat, maging maayos. Siguro, in 80%, nagagawa naman natin yun. Kaya lang, sino ba yung pinakapinuno pa natin as barangay chairman,
mayor or governor, sila yung sa kanila nagagaling, binababa sa amin yung mga programa. So ano yung nagiging goal ko na lang is naandyan yung mga taong hanggang sumuporta, makinig, at nagiging matapat ka dahil nasa sa ayos siya yung programa. Nasa magandang at good governance ang ating ginagawa. Kasi yun yung vision natin eh. Na maging maayos at tapat yung paglilingkuran natin. Sana, hopefully, maraming mga naglilingkuran na ganun yung perception nila sa buhay. Nakatulong po yung goals nila para maging better leader talaga. Kasi ang goals naman natin dito is to be honest. Yes. So, kaya lang, sabi ko nga sa inyo, wala namang 80% to 90% ang nakakagawa nun. At mostly sa mga naglilingkuran, sana, hindi lamang nakuha na yung boto ng tao. Hindi, sana makuha natin yung totoong paglilingkuran, yung sincere sila. Yun yung nagiging goal ko eh. Sabi ko, at maraming tao umaasa. Kaya din yung isa din na goal ko dito, pag may tao pa rin umaasa at tao pa rin naghahanap ng tulong, yun yung nagiging matatag para sa akin. Kasi isang kagaya ko, na may takot, may tiwala, at totoo para sa sarili ang paglilingkuran. May tinatawag kasi tayong professionalism eh. No? Hindi mo kailangang pag mataas. Yan yung nadadaan sa magandang usapan. May mga balatan, may mga tirahan sa mga sesyon, pero at the end of the day, dapat ang ipapanalo natin dito, ipapaintindi natin yung needs ng community, ng sambayanan, hindi para sa sarili mo. Kasi when your intention para lang sa sarili mo, para lang sa pinaglalaban mo para sa sarili mo, which is wrong. Yung pinaglalaban natin dito, yung needs ng sambayanan, ng isang komunidad. No? Kung may pagtatalo man, bilang professional, ipapaintindi lang natin sa kanila. No? Di ba, sabi ko nga pa rin kanina, as a leader, as a democratic leader, na andoon yung nakikinig ka. No? Hindi mo kailangan makipag-away, naandun yung dialogo. Kumbaga nga, masarap pa rin yung mayroong dialogo sa isang session. Pero hindi mo kailangan makipag-away kasi naandun yung pagiging professional mo. Sa lugar na yon, tayo ay pinag-uusapan natin ang ikabubuti. Hindi yung tayo ay magkaroon ng away-away, girian, no? Mas maganda pa rin na naandoon yung sabi sa pelikula, hindi maganda ang pelikula pag walang kontrabida, 'di ba? Pero nandoon pa rin kung bakit may kontrabida kasi doon natin nalalaman ang ikagaganda pa rin ng pag-uusap. Baka wala namang relasyong perfecto, hindi naman pwedeng laging tama at hindi rin naman pwedeng laging mali. So naandun yung balance. Kaya napag-usapan natin yung mga ganyang diskusyonan, nararapat lang yan. At hindi lamang dito sa bansa natin, even sa ibang bansa, sa ibang grupo o ibang samahan, nagkakaroon din ng ganyan. So nandun pa rin, papasok pa rin natin na kung paano mo siya ma-handle, being professional ka. A difficult decision, like a pastor in the church, is deciding whether to let go a member. Lalong-lalo na pag meron siyang potential, kakayanan. O napakahirap siyang bitawan. Katulad ng nagpapaalam sa iyo yung member mo na siya ay sa ganun magsisimba, mag-a-attend. Napakahirap bitawan. Pero sabi nga, learn to accept all things. No? Na matuto tayong tanggapin ang lahat ng bagay. For this is the will of God. Naniniwala ba kayo dun sa kasabihan pag ang isang puno ay higit sa bunga? Binabato. Kasi personally, sa sarili ko, sabi ko nga sa inyo, naandun yung tunay kong paggawa. Naandun yung tunay kong atikain sa aking kapwa na makatulong. So maraming tao na binabatikos ka, gumawa ka at hindi. Aminin man natin, yan ang sakit dito sa bansa na. Even siguro sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, nasubukan natin na kahit gumagawa ka ng mabuti, pinag-uusapan ka. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa sarili ko na
tuloy lang, gumagawa ka hindi para sa mga negatibo, kundi sa mga positibo na humihingi ng tulong, nagiging matatag ka para sa mga tao na nasa laylayan, na umaasa sa iyo na mabigyan ng konting tulong, konting pansin. Dahil doon, kasi maraming bagay na nagpapalaki sa'yo ng loob. Sa dami ng intriga, trial sa buhay mo, mahirap. Una, financially. Actually, actosin ka dahil kung salary lang ng isang kagaya ko, barangay official, kinukulang ka. Pero ang bibigay sa akin naman ng kalakasan, hindi ng bread and butter mo. Humarap ka na para kumita ka pa, para tulong mo sa kapwa mo. Pangalawa, ang trials, lahat naman yan na andyan eh. Even sa pamilya, sa kaibigan, isang komunidad. Ang magpapalaksa lang sa'yo kung paano mo to malalampasan. Yung mag-guide natin sila, ma-motivate natin sila na andoon, kaya mo pala na malampasan. Kasi pag nabigyan mo na sila ng motivation, pabigyan mo sila ng yung goal mo din, makita nila, naniniwala ko na mawawala yung ano mo yung pagod at hirap mo sa kabila ng mga trials mo. Lagi nating siguro ginagawa lang lagi natin to. Una, kasama natin ng pagdarasal. Kasi yun naman yung number one eh. Kasi ako naging buong buhay ko, hindi ako naalis ng bahay, hindi ako nagtatrabaho na hindi ko inuha ng Diyos kasi siya yung nagbigay sa akin ng lahat ng ito eh. Siya yung nagbigay ng mga bagay na ito para ipagpasalamat. Yung trials na laging binibigay sa akin niya, yung nagbibigay ng katatagan sa akin. Marami sa trabaho, sa aking mga kanayon, marami. Pero one thing na natutunan ko sa sarili ko, nagiging matatag ka. Parang ito pong mga challenges na to is yung parang mas nagiging strength natin. Nung una, ang hirap. Bibigay ka na. Pero sa dami na iba't ibang uri ng mga pagsubok in terms of being leader in my small community, ano ba yung goal ko? Yun yung nagiging ano ko na lang na kahit paano, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Nagiging namomotivate mo rin sila. Bakit ito? Kahit ang daming problema. Tsaka isa yung pinakamagandang ano ko sa sarili ko is life is very short.